Kampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Welcome back to my channel. Kaya magandang hapon sa inyong lahat. Wala ka sa ayos tricks. Intro pa lang, ganun na. Intro pa lang, ganun na. Kaya magandang tanghali sa inyo lahat, mga ka-TH, mga ka-TH kada sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan sa radyo. Ka-TH Kin, may babatiin yata tayo ngayon. Oh, syempre, isa-shoutout natin yung regular shoutout, tama? Yes! Oh, baka may iba pa eh. Syempre, shoutout natin yung mga tagapakinig natin dyan sa mga palengke, dyan sa lumang palengke, bagong palengke, at syempre palengke Pag-asa. At syempre yung mga driver natin ngayon na kasalukuyang namamasada, mga jeepney driver, tricycle driver, at bus driver. At syempre yung mga nagtatapangan nating mga auxiliary forces. Alright. So, that's what you call whammy. Yun, no? I love it. But anyway, magandang tanghali sa inyo na lahat na nga pala mga ka-TH natin dyan, mga tagapakinig natin dyan. Gusto nga pala magbigay ng matinding shoutout nga pala sa lahat ng sumuporta ng aking Day 1 business. At Day 1 pa lang siya, sold out na. Meron po ako ngayong business, Thrill Sweet Juice, ang pangalan po ng aking business. At kabubukas lang niya kaninang tanghali. Tanghali pa rin pala. Saan yung trick? Saan yun? Ano lang siya, by order lang siya. So wala pang tindahan? Wala pang tinda. Bali, mag-iipon lang ako ng pambili ng cooler. Then, pupwesto ko kung saan-saan nyo ako makikita pag tanghali. Pero saan kayo nakabase ngayon? Ngayon, home base. Home base? Saan? Sa bahay. Gusto ko magmura eh, pero radyo to eh. Hindi kasi, ka-TH Tricks, syempre, baka mamaya orderan ka ng taga-Tugigaraw, kawawa ka naman. So, syempre, maganda sana kung alam nila kung saan yan. Kasi medyo international tayo, Tricks, online tayo eh. Medyo isipin mo naman yung sitwasyon natin. Okay? So, para pag in-orderan ka, ay, dito lang pala yan. So, malapit lang. Baka may pwedeng ihatid ni ka-TH Tricks. O may kasama autograph. Olongga po ka-TH. Ayan, sa Olongga po kami based yun. Okay. So, pagka-around Olongga po, free delivery siya kapag nasa area ka ng Barreto at Subic. Pero kung palabas na siya ng Barreto, magdadagdag na po ako ng onting delivery fee. Kung Iram. Iram, onting delivery fee lang din yan. Mga 50 pesos. Bawa kayo kay Trixie. Tapos ipapadeliver, 2 juice lang. Nanghingi po ng discount. Ayan, pero again, meron na po kami business sweet juice, Thrill Sweet Juice. Ayan. Po. May mga available na flavors po ay strawberry lemonade, grapes, pineapple, at orange juice. Ayun, no? So, maraming salamat and etong intro natin ay promotion din. Promotion na rin na pala sa Find the Others Clothing ni Kuya o ka-TH Mac Navares. Nakasalukuyan na ngayon. Binabaybay ang mga syudad ng Australia. Yes. At congrats sa kanilang Day 1 and Day 2 na show. Kakaiba talagang may ka-TH Mac kasama natin. International artist yun eh. Gaano ba kadalas? Ang pakiramdam ko tuloy, very good artist na ako. Kasi nga, may international artist na tayong nakasama, no? Di ba? Pero feeling ko, wala siyang choice eh. Para di ko naman naalala nagpa-audition si Mac dito sa lugar natin. Parang tayo rin lang kaya niya hablutin eh. Hindi, pero ayun, congrats sa iyo ka-TH Mac. Congrats. Sa The Comedy Crew, congrats sa inyo. Gaganda ng mga show nila. At ngayon, nasa zoo sila. Anyway, meron na tayong 2,000 viewers sa ating ayun, live maraming streaming salamat. sa ating page. Yung mga nanonood sa atin online, baka pwedeng pakishare naman. Yes, kung, importante ma-share to live natin. And by the way, para dumami tayo. congratulations sa acapella last night. Yung sa open mic, sorry, wala talaga ako kagabi. Pero okay lang kasi ang ganda ng lineup. Ang ganda ng lineup. Kasi wala ako. Hindi naman. Si nanay tsaka si tatay yung bali parang parents nung may-ari ng acapella nandoon and nag-set sila. So,
Oo. Nag-set sila. Oo, nagsasel kumanta. Kumanta. Mga 80s yung bagsakan. Kala ko nag-comedy. Hindi. Pero ang hirap nun kasi may foreigner na isa. May foreigner na nanood. So, kailangan namin mag-Englishers. ang tagal ko nang hindi nag-English ng matagal. Nabuhol-buhol talaga. Hindi, good thing na nandun kagabi si Oh, si DJ Tommy. Oh, ng Night Brew ng Night Brew ng K5 FM. Oo. Yun. Buti nga nandun. Nasagip kami. Pero again sa promotion na nga pala sa Acapella, kung mayroon na gusto mag-perform sa inyo ng inyong mga craft at pakiramdam nyo wala kayo stage, open po ang stage natin every Monday sa Acapella Cafe. 9 p.m. Oh. Yes. Located dito sa Subic, Wawandwe Subic sa may Burgos Street. Yun. Oh. Aben. Message lang sa page ng Samba Mike. Opo. Para Ayan. And by the way, before we start our show, baka pwede palambing naman, pa-subscribe din po kami sa aming YouTube channel at pa-follow po kami sa aming Spotify channel. Yes. So, ito na. It's been a day. Kailangan natin pag-usapan ngayon. Alam ko, excited na yung mga tagapakinig natin sa ano magiging topic natin. Ito kasi, kanina nanonood ako sa mga bagong influencers. Okay. Kasi may mga lumang influencers na yun. For example, kung pangit naman kung sasabihin ko na luma na si Kong TV, di ba? Oo, gaano ba okay. Hindi mo sabi mo lumang influencers, tama? Okay. Ilan taon ba tingin mo ang isang influencer bago mo masabing lumang influencer? Kasi even yung influencer mismo bago rin lang yung concept na yan eh. Yung sa ganito, yung sa Mismo. online, no? Bago rin lang eh. So para maluma ka, gaano ka katagal na influencer? I think ang para sa akin ang sagot diyan hindi gaano katagal. Ang para masabi yata na parang bumabagsak ka na or pangit naman ang term na yun. Ay, nalalaos? Parang nalalaos. I think yung pag nauubusan ka na ng content. Ganun ba? Oo, kasi ang hirap na maging influencer sa panahon ngayon dahil halos lahat na sila halos lahat ng tao na sa buong mundo nagko-content na. Oo nga eh. So parang ang hirap na mag-isip ng content kasi baka may masagasaan kang content Hindi kasi na mas maganda pa. hindi lang yun. Hindi lang masagasaan. Minsan nga nakakasagasan na ng tao Oo, eh. mismo. Minsan Para hindi lang, na maganda para yung lang content. magka-content. Oo. Oo. Kaya ako personally, dati talagang pinangarap ko maging matinding influencer pero talaga nung Oo nga nun eh. Pinalike mo pa sa amin yung mga page mo nun yung mga eh. page ko nun, di Oh, ba? tas 3 lang tayo nakalike. Nakakahawa din eh. Hindi, pero ang kinaganda kasi ngayon, thankful dahil meron tayong ka-TH Mac. Si ka-TH Mac naman yung nag-aano sa akin, yung nagbubukas sa aking isipan na mag-release ng mga content na, alam mo, dapat nakasulat. For example, well written. well written. Kasi Oo. kapag on the spot mo lang yan, parang ang pangit na lalo na kung hindi sketch yung gagawin mo. Kung sketch, kailangan talaga nakasulat yan. No, 'di ba? Pero wag hindi maglalabas ka ng sketch tapos hindi nakasulat, parang ang pangit panoorin. Hindi kasi tsaka feeling ko ang tagal mo kukuhanan yung sarili mo sa camera kasi Totoo. hindi nakasulat sa'yo. Parang nangangapa ka eh kung anong gagawin mo eh, kung saan pupunta eh. Nag-hope ka ng may magandang punchline yung gagawin mo Mismo. eh. Parang ganun. Kaya isa na rin sa dagdag ko, marami akong mga napapanood noon na mga influencer na ngayon iba na ang nasa estado nila ngayon. For example, ngayon biglang angat Sergey Bin. Ayan, di ba? Si Sergey Bin, yung Kapinpin family, magkakapatid sila na prank ng prank. Tapos hanggang sa sinasama na nila sa prank nila yung nanay nila, ganun. Tapos hanggang sa nag-boom sila talaga, nakuha nila yung target market nila, which is masa. Then, sumunod na influencer ngayon, may Malupiton. Na Yung ba yung lalaking singgit? yung singkit. Okay. Siya yung si Boss! Ito. Boss! Ayan. Okay. Oo. Okay. Yung laging galit, siya yun. Or laging galit. Mismo. And isa sa mga mabilis ng pag-angat ng influencer yan. Kasi yung content nila, talaga nakakatawa. Well, ano ba ang para sa'yo na stand-up comedian, ka-TH Kin, tingin mo kaya mong magsulat ng ginagawa nila? Hindi. Kasi kung kaya ko magsulat ng katulad nila, wala ako ngayon dito, okay? Hindi, pero kaya mo mag-video ng ganun? Hindi rin eh. Kasi hinaan ko talaga technology eh. Alam mo yun? Ibig ko sabihin, kunyari, sabihin na natin ako mag-video. Sige. Kaya mong umakting ng katulad ng ganun?
Hindi rin. Hindi, teka lang ha. Ayokong sabihin, okay, hindi. Ayokong sabihin oo, kasi hindi ko pa nagawa. Pero kasi may mga nagawa na rin naman na ako sa stage na ayokong sabihin sa sarili ko na hindi ko kayang gawin nang hindi ko pa nasusubukan. Okay. Oh, yun. Tama. So kumbaga, kung kaya ko ba yung ginagawa nila, yung mga ibang napapanood ko, kung gagayahin ko siguro, pero hindi siguro sing galing. Iba pa rin yung iba yung nauna kasi. Mismo. Parang ginaya mo na lang pagka ikaw. Ang gusto kong sabihin diyan. Kasi may mga taong may mga taong pag hindi sila aware na may camera, nagagawa nila yung acting nila ng 100% eh. Pero kapag natutukan na ng camera, parang hinang-hina sila, parang kryptonite nila yung camera, hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. Hindi kasi may yun eh. Parang hindi ko maano yung tamang term. Camera shy, parang ganun. Pwede, Tsaka nako-conscious ka Conscious, pag may yun. camera na. Oo. For example, nung kasi nga, natutunan ko tong term na to, nung nagbablog-vlog ang MWMR, sila Kati Mac tsaka si Kati Jeps, akong driver kasi nila lagi. So, laging pinapaalala ni Kati Mac, kada nag-start na yung camera na naka-roll na. Walang mag-iisip na may camera. Kasi nga, iba napapatingin. O kaya kung hindi napapatingin, nagkakaroon ng censorship. Ang pagka ganun kasi na may naka-open na camera, mas maganda na huwag ka ma-conscious o huwag ka ma-curious kasi nga, yung mga gusto mong sabihin, o Hindi yung mo masabi. yung mga genuine na nakakatawa, hindi lumalabas ng natural. Totoo. Kaya, ayun, doon ako believe kay Kati Mac naman sa pagiging professional sa pagharap ng camera. Oo, professional. Well, professional commercial model siya eh. Oo. Pero as a stand-up comedian naman na mga sikat na stand-up comedian tulad mo ikaw Kati na mahilig manood ng mga performances ng mga stand-up comedian international. Sino yung isa sa mga paborito mong influencer na stand-up comedian? Influencer. Ano ba yung lang yung kasi yung na-influence ka para mag-stand-up dahil okay, diba? oo. Pero kung yung mga idol ko talaga yan si Bill Burr. Burr. Yan, Yan talagang pagka even yung doon napanood ko yung mga show niya, pero pagka may mga clips lang na naliligaw sa yung mga reels lang. Hihintuan mo talaga. Hinihintuan ko talaga na pinapanood ko. Dave Chappelle. Dave Chappelle. Yun, marami yun. Pero Jokoy, yan. Very Pinoy. very Pinoy. Actually, nung pinapanood ko si Jokoy, nung napanood ko si Jokoy, hindi pa pang Pinoy yung yung Mga mga bits jokes niya. niya, pang pa nun pang blacks pa nun yung niya nung time na pinapanood ko siya nun. Isa sa mga paborito ko ngayon nilabas nilang bago, yung yung interview niya kasama niya si Bobby Lee. Yeah, alam ko parang may podcast sila. Ang ganda ng podcast na yun. Podcast. Yung hindi Bad Friends, hindi kasama si Andrew Santino. Okay. Ang topic nila doon is try Filipino foods. So, kaya the best din yung podcast na yun. So, anong food ang tiniray nila? Hindi sila nag-try kumain. Kwentuhan. Kwentuhan. Kung ano na yung mga Filipino foods na na-try. Gusto ko ngayon kung paano nila tinerm yung nilaga. Ang pagkakasabi ni Jokoy, nalaga. Nulaga. Duguan. Pero totoo kasi nga, talagang gustong-gusto nila pala talaga ang mga Filipino foods. Oo, lalo na yung sisig. Alam ko sisig mabenta. The best para sa kanila. The best. Kahit naman dito Especially barbecue. Paborito nila barbecue. And ito dagdag ko tawag dito, speaking of influence, sila mismo by means na pinag-uusapan nila yun at may following sila, nakaka-influensya sila ng mga tao para mag-try kung ano yung mga sinasabi nila. For example, pinopromote nila yung mga Filipino foods. So that's why there's a lot of foreigners na nagpupunta ng Pilipinas para lang ma-try yung pagkain ng mga Filipino foods lang na binabanggit nila. So that's one thing to consider as an influencer. So ikaw, Kati Kin, bilang kung sakaling magiging influencer ka, ano ang ipapa-influensya mo sa mga nanonood sa'yo? Well, kung ako lang, papa-influence ko yung mag-aral ng mabuti. Wow! Boss! Tsaka kapayapaan. Boss! Alam mo talagang hindi mangyayari. Hindi ko kaya mag-isip yung gano'n, yung hindi ko parang hindi naman sa nabababaan, pero
hindi pa siguro ka TH Tricks, hindi ko pa lang wala pa lang sa ano ko. Wala pa Wala lang pa sa katawan mo. Wala pa sa katawan Hindi ko. mo pa na-absorb. Hindi ko pa na-absorb. Pero pagka nandun naman na, Eventually, kasi mangyayari nga pala, may aantayin kayo sa The Talk Hang Show dahil darating ang panahon, maglalabas kami ng mga sketches namin. yun yung pag nagkaubusan na kami. Well, actually, Pag marami, wala na kaming content, yun na yun. pero marami tayong naka-imbak. Oh, yes, marami tayong nakabangko. naka-line up. Na, kasi si Ka-TH Mac, isa po yan sa mga bisyo niya na kapag wala siya magawa, nagsusulat siya ng mga sketch. So, napag-usapan namin yung iba, nakita ko na yung ibang gusto niya mangyari. Ang gaganda ng mga sketch niya. Oo. Ayun. So, antayin po natin yung mga katakuhang. Anyway, meron tayong 3,000 viewers natin. Sa mga 3,000 viewers natin, gusto ko nga pala batiin nga pala si Ka-TH Nathan Biray, Ka-TH Matawaran Jong, Ka-TH Rex Millora, Ka-TH Alvin Quejado, at Ka-TH Ruel Ba't Sason. nanonood ba sila? Hindi. Hindi kasi mga everyday yan eh. Okay, Diba? hindi bigla nawala eh. Bigla sila nawala eh. Kaya iniisip ko, may nasabi ba tayo? Kaya nga eh, parang hindi ko nga alam eh. Parang, kaya kailangan ko silang batiin ngayon. Hindi, baka naman baka lang may ibang schedule. Mismo, may baka naka-schedule ibang lang na. schedule. Baka busy lang on busy Tuesday lang. night. Oo. Ay, Tuesday afternoon pala. Oo. Baka gano'n lang, may baka na-stuck sa traffic. mga Mismo. ganun, oo. Anyway, balik tayo sa pagiging influencer. Ayan. At some point, ako kasi na-experience kong maka-impluensya sa trabaho ko, sa pagbabanda. Okay. Kasi- Na-influensyahan mo mag-ano? Mag-singer, magbanda, gano'n. Okay. Maging performer, gano'n. Mayroon akong nakilalang ngayon uprising na rin. Pero kasi parang mas madaling influensyahan yan na mag-perform kung may talent talaga no? Actually, lahat naman ng tao, hindi naman natin pwede pala sabihin na lahat eh. Kasi may mga iba talagang may gift talaga eh. Oo. Kasi kung halimbawa tatanungin mo ako kung kaya mo ba akong influensyahan na maging singer, sasabihin ko sa iyo ngayon, oo. May influensyahan mo ako. Kaso yung pagiging singer yung problema. Yun so walang talent. Mismo. Ayan, pero magandang magandang topic yan kasi nga yung taong yun, yung kinukwento ko, na na-influensyahan ko sa pagiging singer o sa pagiging performer. Siya takot sa stage. May stage May stage fright fright. siya. Oo. Tapos, pag nakakita siya ng tao, nagtatayuan balahibo niya. Alam mo yun, takot siya. Sa Alin, kahit regular na tao lang? Oo, kahit dragon. Ano ba, nakasalubong? Pag marami. Pag marami. Oo, Pag sa palengke. Takot siya sa palengke. Takot siya sa Remy Field, tsaka takot siya basta sa mga park. Ang hirap naman nun. Meron siyang ganun. Kaya nga sabi ko, Paano pag pila sa SSS? Paano yung buhay niya? eto nga, at tawag dito, nakasama ko siya sa isang gig. Nandun lang siya sa sulok, nagsi-cellphone lang. Lang, di siya tumitingin sa kahit saan. Binati ko, puro tropa yung nasa paligid, siya lang ganun. Siya lang di ko rin kilala sa grupo na yun. So binati ko, musta, ganyan. Okay lang po, ganyan. Ang galing niyo po, ganyan. Maraming salamat na entertain niyo po kami. Gusto ko rin po yan, yung mag-singer. Ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ulit ka, jumam ka. Sabi ko ganyan. Takot po ako sa stage, ganyan. Hindi, tatawagin kita, tayo, basagin natin yan. So pinainom ko muna siya, tapos nananasing siya, doon siya jumam. So na-realize niya, siguro doon siya nakahugot ng ng lakas ng loob. Oo, sa alak siguro. Hindi si baka pampamanhid. Parang gano'n, parang Tapos kinabukasan, bumalik sa gig. kumanta ulit. Yun Ayun. na. Doon nagpa-practice na siya sa bahay nila. Na ngayon, eventually ngayon, nasa ibang bansa na. Ikaw ba, Trix, nung unang kumanta ka, na yung ano yung experience mo nung unang pagkanta mo in public? Singing contest, 7 years old ako sa may Santa Rita. Anong pakiramdam? Wala, hindi ako manabahan. Talaga? Kasi nga, ang sinabi kasi doon ng organizer, may premyo na 200 pesos. Nung panahon na may PSP ako, yung gadget na PSP. Ngayon, meron pa downloadan ng games doon sa may kanto ng Mayumi. 20 pesos per game. Ngayon, sabi ng pinsan ko, 10 laro ng PSP yan kapag nanalo ka. Adi, sinalihan ko. Nagturo pa sa akin yung lola ko, yung mama ni Ermats, na kumanta. Anong piyesa mo nun? Ben ni Michael Jackson. Ang ganda.
That's too fast. Yun, yung ganito. Galing. Ngayon hindi ko na siya kaya kanta. Ayun, may boses yun. Hindi kaya may boses si Michael Jackson nung matanda na. Oh, hindi pa rin. Hindi pa rin? Hindi na kaya. Ayan, dyan na si Rex Villora, Ka-TH Rex, kumusta? Ayan. Anyway, balik tayo din sa influence. Nakaka-influence din talaga kung ano man yung, kung saan ka magaling. Oo. For example, ikaw Ka-TH Kin, darating ang panahon na possible may ma-influensyahan kang maging business owner. For example, ako na-inspire ako sa inyo ni Ka-TH Mac eh. Oo. Kaya ako nagbukas ng sarili kong business. Kasi nga, Nakita mo ba yung pagmumukha namin? ako, kaya Ayun, nakaka-inspire dito. Yung mukha na stress. Hindi, pero honestly naman, na masaya. Oo, masaya. Masaya, meron kang sariling kinikita. Oo, at hindi ka empleyado. Hindi, ano yun. Wala namang masama sa pagiging empleyado. Kanya-kanyang ano yan, Ka-TH Tricks. Pananaw. Kanya-kanyang kusang ka masaya. May masaya rin kasi sa pagiging empleyado. Lalo kung maganda naman yung trabaho mo, di ba? May masaya din naman sa pagnenegosyo. Lalo na kung maganda ang kita. Kasi hindi rin naman lahat ng negosyo maganda ang kita eh. Mismo. Kasi kung ang negosyo mo pabagsak, hindi rin masarap yun. Oo. Hindi masaya. Hindi masaya yun. Ayun, tawag dito, yun, ito yung magandang sabihin eh. Unaware ang isang tao na nakaka-impluwensya siya ng ibang tao. May mga ganun siguro. For example, yun, yung tulad ng sinabi ko kanina, kayong dalawa ni Ka-TH Mac, unaware kayo na na-impluwensyahan nyo kung mag-open ng business. Hindi, aware na aware kami, Tricks. Sinasabi mo sa amin. Hindi, iba yun. Iba yung sinasabi ko rin eh. Balik kita sa kulungan. Ay, Gamit na gamit pinindot na lahat ng stinger eh. So magdagdag? Pero atawag dito, ayun nga, maraming ganun eh, maraming tao na unaware sila na nakaka-influence sila ng ibang tao eh. Ito, isa sa mga maganda to. Maraming Pinoy ang na-inspire mag-boxing Dahil kay Manny dahil kay Manny Pacquiao. Oo, totoo. Diba? Totoo yun. Eh. Maraming Pinoy na na-inspire mag-bilyar dahil kay Efren Bata. Diba? Especially maraming Pinoy na na-inspire mag-basketball dahil kay Michael Jordan. Hindi, pero example lang si Carlos Yulo. Si Carlos Yulo. Oo, kumbaga ngayon yung mga bata ngayon, gusto maging atleta. gusto na rin maging atleta. Yung, lalo na yung ano, yung sinalihan niya na mga event. Gymnast. Oo, kahit sino, kahit nung si Heidelin Diaz. Kumbaga noon, hindi naman ganun ka... Well, I think meron din namang... May scene na rin naman yung weightlifting. Pero Yes. kumbaga, nung nanalo si Heidelin Diaz, feeling ko tsaka mas maraming naging aware na, uy, okay pala tong sport na to. Actually. Plus, kaya natin manalo. Diba? Pero ito ang na-realize ko dyan, sa mga sinabi ko, tsaka dyan sa statement mo, Ka-TH Kin, parang sa madaling salita, ang Pinoy pala ay madali ma-impluwensyahan. Oh, siguro, oo. No? Kasi nga, tignan mo, Kasi tayo rin ng mga Pilipino, nakatingin tayo rin sa kanluran eh. Sa West Oo, tayo sa nakatingin West, eh. oo. So kung ano ang uso, yun yung sinusundan. Ngayon nga, hindi lang West eh. Ngayon, pag tumingin din tayo sa Korea, sa South, ginagaya na rin natin. Oo, kasi marami, actually, nag-aangatan na ngayon yung mga grupo na mga P-pop kung tawagin. P-pop, oo. Diba, may Pero P-pop, pagka tinignan mo, Korean team. Korean team pa rin, Oo. oo. Mga gusto kong makita P-pop tas mga naka-barong. Alam mo, nung Tagalog. araw, parang ang Pinoy pop na sinasabi nila, hindi, may ano ang parokya ni Edgar noon eh. Kasi parang sila yung, parang kanto, Pinoy kanto, parang ganun eh. Parang tropa-tropa vibe eh. Parokya, pero ang pinakakanto talagang para sa akin na narinig kong banda, Okay. Shackle tsaka Green Department. Oo. Yan ang talagang totoong kanto, Oo. kanto tema. Oo, sa sobrang kanto, hindi ma-play sa radyo yung mga, hindi ma-play sa radyo yung mga kanta nila eh. Pero di ba, honest eh, kasi Green Department na nga lang, yun ang totoong kwentuhang kanto. Oo. Yung kanta nila na, Toothpaste. Ikaw, ano ang isa sa mga biggest influencer mo na mga sa music industry? Sa music? Oo, Ay. sa OPM, OPM. OPM. Kasi OPM madalas kong pakinggan noon. Parokya. Parokya. Ngayon, pag nakikinig ako ng OPM, madalas Janoy Danao. Johnny Danao. Yung, ano yun yung acoustic niya? Acoustic. Yung Tsaka nakaiyak tsaka yung Evidence. Mga ganon. Evidence, Mga ganon.
Pagka yung bagsakan ko ng sounds, puro ganun lang. Pero minsan may parege-rege konti pagka binabalikan ko yung kabataan ko. Sa international, ano ang influence mo naman? Pag Sa international, foreign artist? puro luma. 80s, 90s, ganyan. O 60s, 70s. Nasa 60s, 70s pa ako. Ooh, Beatles. Frank Sinatra, mga ganun. May time nag-Frank Sinatra. May time noon mahilig kong makinig sa Bossa Nova. Mm-mm. Tapos parang gano'n, nakikinig ako ganyan, Frank Sinatra. Frank Sinatra, Bill Withers. Oh, yan. Minsan nga, may Platters pa nun. May The time Platters, nakikinig na ako. maganda The The Platters. Platters. Nakikinig pa ako nun. Ayan, pero kasi masasabi ko yan sa mga musician kasi kailangan ma-encounter din yung mga side na yun. Oo. Lalo na sa trabaho namin. Yun yung may magandang tip eh. Nandun yung pera eh. Nandun yung pera eh. Din yung pera eh. Hindi, pero ayun, nag-comment si Rex Millora, na-impluensyahan ako ni Trixie hindi mag-exercise. Hoy! Ay, oo. Eto, yung ginagawa mo, nakaka-influence din yun eh. Noong una nakakatawa, yung one pa lang, yung day one. Yung day one nakakatawa eh. Eto, nagsasayang lang ng oras to eh. Pero nung nasa day 10 na, nakikita mo yung reaction ng mga ng Puro mga heart na eh. yun eh. Parang, kaya niya pa. Parang ganun. Well, napahinga lang po ako ng 2 araw. Wala, bumigay. Kasi nga, nagtitingin na rin ako ng mga bagong klase ng workout, pang-core. So, mayroon pong ilalabas si Daily Sit-Ups na video mamaya, 4 to 5 p.m. I think, kasi baka mag-start ako. Day ano mo na? Day 17. Day 17? Ay, yung lakas na. So, ang day 17, mayroon na po ako madadagdag na planking na 17 seconds. Nice. Yun. Yun ang magandang yun ang magandang influencer, influencing, yung para, hindi kasi yung, alam mo yung ini-influensyahan ka, para yung ma-improve yung mo. Yung health mo. Health mo. Oo. O yung investment sa sarili Mismo. ba? Oo. Kasi mahirap yung influensyang lang eh. Minsan yung... Although hindi magandang iba niyang content, pero gusto ko yung nung dating content niya, si Rendon Labador. Oo, yung mga niya, yung Dating parang... mga workout motivational workout videos niya. Ang gaganda pa nun eh. Pero nung pumasok na siya sa darker side. Parang mas malaki yata yung kita doon eh. Parang doon siya nagkaroon ng mas malaking following mismo. Oo nga ba? Kasi ganun eh, pag influencer ka, di ba? Kasi may sinasabi nga sila, pagdating sa publicity, whether it's positive or negative, it's still good. It's still publicity and still good. So parang pagka-influencer ka, ano yung turning point? Para pumunta ka sa darker Para side. pumunta ka para lang, alam mo yun, yung parang, okay lang kahit hate nila ako. Basta naka-follow sila sa akin. Kasi may mga ganun. For example, si Carlos Agassi. Oo, si Carlos Wala Agassi. naman natutuwa sa rap niya eh. Pero naisip ko, every time naglalabas sila nung wife niya, sikat. Kumbaga, kumikita sila dito. Totoo. Kumikita sila dito kahit, tinatawanan nyo, pero feeling ko, tumatawa sila sa inyo kasi kinakain nyo eh. Same goes with Wamos. Oo. Wamos at yung kapatid niya, kalimutan ko ang pangalan ng kapatid niya. Pero pareha silang alam mo yung mga influencer na tinatawanan dahil nakakatawa sila. Sinasadya nilang gawin yun dahil doon sila kumikita. Oo nga eh. May si Marlo. Si Sander Ford. Oo, yun. Buhay pa ba yun? Grabe ko na. Hindi ko na eh. Natatawa talaga ako. Alam mo nung ba si Sander Ford? Sabi kong ganyan, nabago yung muka. Bago yung muka, bago yung pangalan. Sabi ko, ano lang kung gawin ng hold-upper ko? Diba? Well, meron niyang influencer nga. Speaking of hold-upper, may influencer na nag-ano eh. Pero hindi naman siya sa Pinas ah. Sa US naman siya. Napanood kong video na siya, vlogger talaga siya, literal na vlogger. Pero ang type ng pagbablog niya ay nagla-live stream siya. Tapos? Tinry niya yung may nag-comment doon. Lahat na nagko-comment, tinusunod niya. So may nag-dare sa kanya na Rob something ganun. So ginawa niya. So yun yung mga tipo naman ng mga influencers na dapat hindi. Nakulong ba siya? Nakulong siya eh. Nakulong. Maganda kung may live din siya dun sa loob ng kulungan. yun yung gusto kong panoorin. Hindi. Napanood mo ba yung yung TikTok ng nasa kulungan na na lalaki? Sumasayo sa loob ng kulungan. Di ba yung mga inmates sa Cebu yun? Tapos sa labas yung asawa niya, nagbibidyo. Pero yun yung gusto ko mapanood na live.
Yung nakulong na siya, yun yung ano. Ayan, ito, sabi ni Ka-TH Roel Sason, after yung mga ka-K5, Ka-TH Trixie, Ayun. Ka-TH Kin, K5, Olonggapo family, Bone Thugs, naging sikat din sa mga 90s rap, pati mga Ay, forma. oo. Oo, Ang Bone daming, Thugs. ang daming na-influencean yan. Naalala ko nung may kaklase ako, kadena ng aso yung ginamit. Alam mo yun, mahal-mahal ng chain. This chain na silver. Christmas party namin, naka-chain siya. Sabi ko, teka, parang familiar yun. Ay, kadena ng aso yung... Ako, nung elementary high school yan, formahan ko pang Bone Thugs. No? Oo. Mga Elephant pants. Blues pants, elephant pants, mga bell button, ganun. O kaya, pero mas the best pa rin elephant pants Oo. sa akin. Bell button, elephant pants, tapos lousy shirt. Yung sobrang lalaki talaga. Oo. Na hanggang dito minsan yung damit. Oh, triple XL, mga Triple ganun. XL, No? mga ganun. Sa size ko ng bata ko. Oh, sa akin, ganun din pormahan ko eh. Tapos, ang sapatos ko nun, it's either Supra o kaya DC. K-Swiss pa nga nun eh. K-Swiss. K-Swiss yung mga all whites. Oh. Pero ang pinakaumuso talaga yung Kung Fu shoes kung tawagin. Ayun ba, Advan? Yung black lang siya, tapos white yung ilalim. Oh, Tapos parang... walang sintas. Mm. Ayun, sabi ni Ka-TH Roel Sason sa Pinoy Rap, Francis at Andrew E. Which is totoo yan. Oh, mga Pinoy. Sa classic OPM na hip-hop, Oo. talagang iyan yung dalawa, isa sa mga tinitingala. Oh, Isa hindi sa pero hati pa nga yan eh. Oo. Yung mga yung mga medyo elitista nasa Francis M. Pag Andrew Iga medyo medyo masa-masa. parang Masa, ganun. oo. Hati pa yan, hati yung crowd na yan. Which is dun ako naging fan ni Andrew E. Kasi nga naging fan niya ako dun sa paano niya nakuha yung masa. Oh, pero kasi alam mo isang issue. Hindi pro Andrew Iga. Hindi ako pro. Hindi naman. Oo. Oh, hindi Ano, pero naging kasi fan lang. pero kasi ang isang issue kasi sa kanya yung kanta niya na kinopya. Oo, yung which is kinopya niya naman pala talaga. Yung humanap ka ng pangit. Oo. Yun. Yun pa nga eh. Parang ang influencer ng 90s, parang ang dali noon na mangopya ka ng mga content sa ibang bansa. Mismo. And then ipalabas mo dito as if ikaw ang nakaisip. And paniniwalaan ng mga tao yun. Sa'yo galing yun. Oo, nasa iyo galing. Eh ngayon kasi, dahil online na, alam na. Tsaka kita sa lahat. Kita sa lahat eh, na, ito, kinopya mo nga lang yan eh. Parang ganun. Kasi sa stand-up, nagiging issue yung ganyan eh. Naalala ko noon, nung hindi pa ganun kaputok talaga yung stand-up scene, may mga ilang videos na yung mga senior na mga stand-up comedians na kinopya ng mga tao and then pinerform sa mga parties nila. For example, yung mga mga beats ng Pork Chop Duo. Oh, yun, isa pa yun. Ang daming gumamit ng mga so-called stand-up comedians sa mga events nila. Even though hindi naman, well, ano ba ang ruling kapag kunyari improv comedy ka, tapos gumamit ka ng material ng iba, Okay. Kasi kaso pa rin ba yun? I mean, bawal pa rin ba yun? Kasi wala namang batas eh. Oo, kasi Parang ang nangyari lang, parang sa atin ang may batas, alam ko, ang POV. Dapat merong batas na ruling ba, na bawal kang gumamit ng material ng iba sa POV stand-up comedy. Diba? Pero sa ibang branches naman ng comedy, legal ba yun na gumamit ka ng material ng iba? Hindi, di mo nga kasi pinapa-copyright eh. Wala namang nagpa-copyright sa atin eh. Kung yung sa mga jokes natin. Kumbaga parang parang ang nangyari lang. Parang kanya-kanyang pulisan lang eh. Parang kasi pag ikaw kahit sa US, pag ikaw ay isang stand-up comedian, nahuli ka ng kopya ng joke, as in kopya talaga. Kahit gaano kalaki yung karir mo, babagsak ka eh. May mga ilang comedians na gano'n. Yung time na kasikatan nila, nahuli lang like 2-3 jokes kinopya. Wala na. Bye-bye. Tapos yung kontrata, tapos lahat. Alam mo yun, and then start uli sila from open micer hanggang And isa sa mga kinokopya ko insulto ng misis ko sa comedy ko, sabi ni Rex Villar. magandang material yun. Meron ganda yun. Sabi ni Ka-TH Roel Sason, Pinoy drama 80s, Nora at Vilma. Yan, isa pa yan. Mga rivalry yan. Isa sa matitinding rivalry yan. Si Nora Honor at Vilma Santos. Yan yung mga matitinding influencer noon. Kasi may mga fan club yan eh. Oo. No, kasi Artista ngayon ang may pinakamaraming na influensyahan. Pero kasi, alam mo ngayon, ang dali na, parang
Ngayon kasi, halimbawa, influencer whoever yung influencer, napakadaling i-follow, napakadaling sundan. Kasi pwede mong sundan mula sa bahay mo eh. Papanoorin mo lang yung content. Nung panahon yan, ni Nora at Vilma, pagka may appearance sa, sa TV yan, yung andun kayo, hakot mismo. hakot yung mga fan club nila. May fan club president, kumpleto. Hanggang ngayon naman, hindi nawawala yan, yung may fans club. Oo. May mga ganun pa rin kasi may mga, for example na lang, napanood ko, kanina na lang sa TikTok, sa Reels, sa Facebook Reels. Napanood ko yung fans club ni Catherine Bernardo kung paano sila salubungin. Nandun yung fan club president, andun yung vice president. Parang parang Alden Richards. May mga Parang ganun. ganun, parang Aldab fans club. Parang oo. ganun. Meron pa rin hanggang ngayon na ganyan. Pero unlike yung dati, mas matindi yung influence dati ng mga fans club talaga. Kasi yung iba nag-hire pa, alam mo yun? Idol mo sino, halika, sumama ka. Hindi, tsaka galing sa malalayong lugar. Galing sa malalayong lugar mismo. Oo. At nag-i-invest ng pera para mapuntahan yung idol nila. Ito, napanood ko isa sa, ang pinakamatinding star level na naging influencer, matinding influencer ng 90s daw, ay si Jolina Magdangal. Alin yung may kulay pa yung buhok niya? Yung naging basta yung super, naging idol siya eh. Oo. Superstar level. Naalala ko nung panahon namin, usong-uso yung artista notebook. Tapos puro Jolina, di ba? Hindi, marami. May Jolina and Marvin. Basta ganun. Parang maraming naalala ko nun kasi hindi ako ganun kasipag magsulat. So yung artista notebook ko na Jolina Magdangal, college ako, yung may kulay pa rin yung book. 4 na page lang yung nasulatan, ganun. And tawag dito, kasi fan naman ako ng mga classic mga Filipino movies. Mahilig ako manood ng ganun. So, pag si Jolina, gusto ko lagi kapag si Jolina at si Marvin na magtatanggal. Oo. Tapos kapag si Judy Ann naman, gusto ko kasama niya si pangalan na ito yung oh my God, nakalimutan ko yung pangalan nila. Baka nakilala niyo yung partner ni Judy Ann, hindi si Ryan Agoncillo yung isa, yung sa class. Yung collab team, love team. Love team nila noon. Ayan, the best yung mga tandem na yan eh. Naalala mo si Spencer Reyes? Tsaka si Aisha Sigera. Sigera. Di nakakatawa lang bumabalik yung Street Boys eh. Ayun, sabi ni Judy Ann at Claudine. Oo nga, no? Rivalry yata yan. Judy Ann rivalry. Claudine. Marami rin na-influensya niya. Pero feeling ko mananalo siya si Claudine. Kasi nagano yun eh. Pagsuntukan niya Anyway, tawag dito sa mga classic Filipino movies. Marami mga ganda. At ang pinaka hindi ko makakalimutan na paborito kong classic Filipino movies, kapag ang bida dyan ay si Dolphy at Babalu. Oo. Lalo na si Babalu, no? Yung niya, Lahat ng pelikula ni Babalu na panood. Ayun, tama. Wawi de Guzman at Judy Ann. Okay. Yun. Gusto ko yan. Wawi de Guzman. Guzman. Si Kuya Wawing dancer. Usong-uso yung yung New Wave. New Wave na buhok. Pero para sa akin, ang pinakabumagay na buhok na ganun kay Marvin Agustin. Marvin Agustin. Siya ang pinaka para sa akin bumagay na yung pa-wave. Ginigel pa yun nun. Oo. Ngayon balik ko na ngayon uso na ulit eh. Parang hindi kasi yung mga K-pop ganun na uli yung buhok eh. Diba? Ayan. Speaking of, kasi nga ang K-pop ginagawa yun, so na-influencean Na-influencean. Alam mo, ito palagi ko sinasabi kay KP, sabi ko ngayon. Kasi everywhere kami minsan, halimbawa pag nasa resto ka, lalo na sa mga, yung mga commercial na resto, may mga poster ng ng mga K-pop eh. Sabi ko, alam mo, ang dami-daming K-pop group. Wala pa akong nakitang panot. Sabi ko, ito mga to, yung mga edad nila, may nag-i-start na mapanot dyan sa mga yan eh. Career ender yun. Sabi ko, career ender yun. Sabi ko, kumbaga, wala pa akong nakitang K-pop na panot na kaya talagang alam mo feeling ko kung halimbawa ikaw yung kauna-unang K-pop member na nag-i-start mapanot, parang alam mo yun, ang option lang ng management sa'yo, wala, tanggalin ka. Kumbaga, hindi option yung kalbo eh. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede ko po bang i-shave na lang yung buko? I-shave? Teka lang. Nakita mo ba yung mga ibang grupo may naka-shave bang buhok? Wala, di ba?
May Ano yan, may isang... May isa ba? Meron? Oo, Anong group? Alam ko sa Big Bang eh. Ayan si K-pop superstar Taeyang. Siya lang kabukod tangi na nagpakalbong na K-pop. Inunahan niya na. Ilan taon yan? Ilan taon yan? Ilan taon siya? After niya mag-serve sa army. Dahil may sila, may mandatory service. Mandatory service. Oo. So siguro isa sa dahilan yung bakit ang mga Pinoy takot sa Saan? ROTC. ROTC? Oo, kasi nga kakalbuhin sila. Hindi, maliit pa yun. Alam mo, maraming issue dyan sa ROTC kasi una, magastos yan. Panibagong set ng uniform eh. Sa bagay. Oo, yun yung Tsaka may mga hindi naman, alam ko may anti-hazing law na. Pero kasi minsan, pagka naroon ka, minsan hindi mapigilan niya. Though, hindi naman sinasabing pangit yung programa. Mismo. Nga lang, kumbaga, may mga loopholes pa lang na sana maplansya kung gusto nilang talaga ibalik. Well, siguro Inabutan mo ba yan? ROTC. Hindi, di ba? NSTP. Kita ko NSTP na eh. Ang swerte ko ka TH Tricks, parang nangyari, yung batch na mas senior sa akin, inabutan pa yung ROTC. Tapos nung pagpasok ko ng college, wala na. Saktong-sakto. Saktong-sakto, wala na. Parang sa akin, saktong-sakto kami ang last batch ng high school tapos direct sa college. Yung K-12. K-12. Hindi kami naabutan ng K-12. Swerte. Pero hindi pala sa swerte. Bakit? Kasi kapag kunyari, hindi ka nakagraduate on that, doon, sa last batch na yun, hindi ka pwede mag K-12. Paano? Hindi ka na pwede mag K-12. Okay. So, paano ka? Saan ka? So, kapag ALS ka. ALS ka. Oo. Ayan, UMD at Street Boys Dance Move. Ayan, magka-rival din yan. Yung dalawang dance group na yan eh. Ano pa ba? Mga rivalry ng mga banda. Sa banda, wala akong kilala eh. Sa singer ng 80s. Sharon at Regine. Pero Diba? Regine yun. Regine mananalo doon, Regine yun, syempre. Regine Oo. Marami, sobrang dami talaga landslide pag Regine. Hindi kasi yung taas ng boses yung pagbiritan. Si Shawi, pag hinabol yung papayat siya eh. Puputok siya dahil hinabol niya. Ano ba? Influencer ng 80s, 90s, ganyan. Influencer ng 80s, 90s? Ay, minsan pinapanood ko si Res Cortez. Dancer pala siya nun. Oo. Yung para sa 80s, parang Zumba, parang ganun. Parang ganun, Napanood ko yung clip. Napanood ko yung clip sa YouTube. Talaga, kasi nung tumatanda ako, si Res Cortez, action star na, matinding kontrabida. Kontrabida pa nga eh. Tapos nung nakita ko yung video yun, tapos sumasayaw siya. Alam mo yung sayo na, hindi parang street boys hindi macho moves anong sayo yun? Parang yung kay LeBron James yun eh. Parang jazz-themed na sayaw. Parang ganun yung bagsakan nun. Teka lang, search natin. LeBron James dancing. Si LeBron James. Oo. LeBron. Ito totoo, parang ganito ka THK, no? Ayan. Parang ganyan. Yeah. Diba? Parang ganyan. Ganyan din ang buhok ni Res Cortez, di ba? Kasama niya si Alma Moreno. Yes. Payat pa. Payat pa. Parang siyang kamukha niya si Nakalimutan ko yung term kung ano yung tawag sa ganun eh. Pero ginamit ko sa set ko yan dati yung term na yan. But anyway, ayun, mga unexpected na for example, sa akin naman, if you're familiar with the band called Pantera. Pantera pala, nag-start sila as hair metal. Ano yung hair Glam. Yung mga okay. Glam rock. Glam rock sila. Okay. Kaya pala, kung i-check mo yung nila, yung mga lyrics ng kanta nila, love song karamihan. Pero pasigaw lang nila kinakanta. Yun pala, may naunang era ang Pantera na hair metal sila. Glam band sila. Alam ba ng mga idol talaga? Siguro hindi. Pag sinearch mo sa sa YouTube, Pantera Glam Era. Lalabas yung video nila ng mga long hair sila. Tapos mga tight leather Tapos mga naka-tight leather pants sila. Tapos nakalagay talaga sa background nila Pantera. Tapos mga tilian na kanta. Hindi, ganun siguro talaga no? Parang depende eh. Alam mo yun, parang kahit tayo, initially nag-stand up comedy tayo. And ngayon nasa radyo tayo ngayon. May isa ba akong dagdag singer ng Slipknot, si Corey Taylor. Sa Slipknot, siya nakakatakot siya, ganyan, sigaw-sigaw, maingay, ganyan. Pero pag Corey Taylor yung solo,
ang mga tugtugan, akala mo, anghel yung boses eh. Ganda-ganda ng boses. Grabe sa acoustic. Tawag dito kumakanta ng With or Without You. Cover artist din siya. Baka kasi hindi rin natin alam, baka yun rin yung trip nila eh. Oo. Kasi minsan yung alam mo yun, yung halimbawa influencer ka sa isang act, itong act na to, dito ka nakakuha ng maraming influence. Nagiging trabaho siya eh. And sometimes gusto mo ng escape. Gusto mo yung may part din yung pagkatao mo na gusto kong ilabas din ito. So kaya yung iba parang may screen name na para sa gantong act and then lalabas sila another screen name. Sila din yun pero doing a different act. May Mismo. mga ganun eh. Parang parang ganito, ka-TH Nathan Birayan, welcome back. Shoutout po mga Lods kay Daryl Manzano Tolentino, nakalalaki siya, congratulations. Ayan, shoutout sa gitarista ko kay Daryl, congrats sa iyong baby boy. Ayan, alam na ang gender, meron siyang baby boy. Sa iyo ka-TH Kin, hindi mo pa rin alam. Hindi, nasa sobre. Pinaplano pa namin kung paano magje-gender reveal. Magpa-party, magkakaroon ng baby shower. Hindi, naipambili ko ng phone eh. Nasira yung phone ko eh. So wala nang parting mangyayari. Ayan, Hindi, pero kasi iniisip ko, pagka nag-gender reveal, gusto ko sana sa quitis. kulay ng quitis. Kulay ng quitis pag sumabog. May ganun nga naman. Nga lang kasi baka takip silim mangyari. Bapagsabog, ano ba? Big Bao Blue, di ko nakita. Ulitin ba natin? Ay, si John Borja na lang, di ba? Oo, si John Borja, kaka-TH Kin, if you're not familiar with him, ano siya, Pinoy siya na naging singer ng bandang Stone Temple Pilots. Okay. Parang galawang Arnel Pineda, parang gano'n rin ba? Nagpa-audition sa STP nung namatay si Lane Staley. Tama ba? Lane Staley yung vocalist, ha? I forgot the vocalist name of STP. But anyway, nagpa-audition sila, nakapasok si John Borja. Pero bumalik siya sa Pinas. Oo. Nag-solo artist na lang siya. Bakit? Mas gusto niya talaga yung pagiging solo artist. May ganun siguro no. Bilang banda no, may ganun, may mga tao na na may mga artist na parang mas nagpo-prosper sila as a solo artist rather than nasa band. Oo. Ano ba ang ibig sabihin nun? Like, hindi lang sila magaling makisama? I don't know, pero kasi ako kasi masaya ako sa parehas eh. Parehas. Oo, masaya ako pag full band. Syempre, naggagawa ko yung nakakapag-perform ako nang wala akong iniisip na ako instrumento. Sa acoustic naman, masaya ako dahil kaya ko pala tumugtog ng gantong mag-isa ko lang. Pero gusto ko pa rin talaga parehas. Ako may pros and cons yung parehas no. So, may iba kasi na may iba na gusto solo lang, ayaw ng banda lang. Ano ba yun? Dahil ba mas malaya sila bilang solo? Siguro Or yun ang explanation nila. Or malaki kita, ganun. Kasi minsan, ang madalas ang nasasabi pagka ganyan, halimbawa soloista, baka sa attitude. May ganun, di ba? Pero may nakausap akong isang tropang soloista. Kaya gusto niya mag-solo is malaki kita. Okay, financial no. Sa naman, sa mga tropang banda, syempre, family. Sa bilang banda kasi pagka-grupo kayo, samahan niyo para pamilya. Parang parang mas excited gawin yung trabaho. Yes. Mas exciting gawin yung trabaho kasi may parang may parang group of friends kayo. Na pupunta. Anong kinaganda nun yung kaibigan nila, nagiging kaibigan mo na rin. Kapag banda ka. Kasi parang ganoon kasi yung pinsan ko si Dudes, yung drummer ng Fundamentals. Pagka naalala ko nun, pag nanonood ako ng gig niya, ganun, nakikilala ko rin yung mga miyembro ng banda. Doon ko nga nalaman na maraming dudes sa magsaysay eh. Maraming dudes, maraming dong. At ano pa ba ang mga maraming Brian? Pagka pag magtatanong ka, sino dong gitarista, dong vocalista, parang ganun daw eh. At ito pang bakulit yan. Sa dong drummer, siya lang ang drummer. Siya lang ang drummer. Pero sa dong gitarista, sobrang daming dong na gitarista. So dong gitarista, sino doon? Yung magaling, hindi magaling, o yung katamtaman lang? Kaya nga thankful ako sa mama ko dahil pinangalanan akong Trixie. Trixie, kahit ako Kin. Nakaka-pressure yung mga ganyang pangalan eh. Kailangan
kailangan mabitbit mo siya na maayos. Kailangan mabitbit mo na maayos. Para ba? Spencer. Ang hirap dalhin nun. Ang hirap dalhin Kung nun. babae ka, maganda. Oo. Pero kung lalaki ka, ang hirap bitbitin nun. Ang hirap bitbitin Lalo nun, na kung hindi ka mukhang Spencer. Oo, yun ang matindi doon. Yung nasunog na ng araw yung balat mo. Spencer! Pag tinanong ka naman, ano pangalan mo? Spencer po. Spencer. Ayun, Acoustic Freddy Aguilar number 1 Pinoy. Yes, si Ka yan. Freddy. Ka Freddy. Dito sumikat yata yan. Tama ba? Oo, Sa Olongapo? kinukwento ni Airpods, nakikijam nga lang daw yan eh. Dito sa Gapo. Sa Gapo. Oo, kasi back then, parang ito yung hub ng Mga banda. ng mga banda. Plus parang nangyayari, dito una mauuso bago sa Manila. So yung mga artist sa Manila pupunta dito, kukunin yung uso. Ganun. Kumbaga yung influence para magkaroon sila, para may content sila sa Manila. Pumupunta sila sa Olongapo, kukunin nila yung kung ano yung bagong content na galing sa mga mga nag-R&R dito. And then yun yung dadalhin nila sa Tapos si Ka Freddy daw, parang ganun daw, nakiki-jam rin lang daw dun sa Magsaysay. Sabi. May naalala ko na kasi nung pagkabanggit mong ka-THK na-influensya yung mga banda. Naalala ko nga pala, isa sa mga matitinding influencer na banda ng Pilipinas ay River Maya at Eraserheads. Oo. At sila magka-rival. Mm. Di ba? River Maya at E-Heads. Oo nga, nawala sa Tsaka isip sila ko. nung nag-split sila, parang may mga kanya-kanyang banda din sila na magagaling din. Magagaling din, Magagaling oo. din. Sa E-Heads na lang, for example, drummer nila si Raymond Marasigan, ng nagkaroon ng Sandwich. Sandwich, yeah. Si Buddy Zabala na bahista ng E-Heads, naging Moonstar 88. At naging Dadon. Tapos, si Ellie, Pupil. Oh, tsaka isang rekwang banda pa. Tapos, River Maya naman, si Bamboo is Bamboo. Bamboo. Rico Blanco is Rico Blanco rin. Oo. Mga pangalan na yung banda nila. Oo. Parang pag ganun ba, ano ba ibig sabihin nun? Pagka, halimbawa banda, magtatayo akong banda, pero nakapangalan sa akin. Ano ba ibig sabihin nun? Ako yung pinakamagaling? Ako ba yung nasusunod? Ako yung, ano nun? Hindi naman, parang... Or mas catchy lang yung pangalan ko? May ganun Oo. na may catching Oo. part. Kasi nga, for example, si Bruno Mars. Bruno Mars. Pero yung banda niya, Duo Operation Hooligans. O nga naman, kung mas maganda na lang Mas sabihin maganda nga na lang naman, Bruno na lang Mars, kesa oo. sa Duo Operation Hooligans. Oh. Sinong kukunin natin? Yung bayista natin? Pangalan, Jowax. Jowax Pedrito. Talaga, gusto ko yung pangalan ng banda yan. Ayan, isa pa, LMFAO. Diba? Mag-join daw yun. Mag-join yun. Galing, no? Isa sila sa may mga pinakamatitinding influence sa buong mundo. Nung pinauso nila yung shuffle na sayaw. Shuffle na sa'yo. Oo, sila yung... Parang yan yung mga early days ng influencers. Parang Yes. Parang yung unang bigay pa. Bigay, oo. Kaya nung kasagsagan yan, mga way back 2005, sabihin natin, paangat. Ayan, dyan nag-i-start yung mga influencers. Pero dito sa Pilipinas, ang mga influencer na ngayon na influencer pa rin naman sila. Sila Kong TV, sila... Pero mga nauna dyan, sila... Ang mga mas nauna pa, sila Lord De Vera, sila... Hindi. Alam mo, isa sa pinaka-idol ko nun, yung cast ng Strange Brew, sila Tado, sila Ernie. Yes. Yan yung mga unang-unang Sila mga Ramon influencer. Bautista. Si Ramon Bautista, may pinakamaraming na-influensyahan na lalaki. Oo. Kasi kahit wala kang itsura, gwapo ka. Di ba? Yun ang dineclare ni Ramon Bautista, gwapo ka. Alam mo, Trix, lumalalim ang usapan natin, patapos na yung oras natin. Kailangan natin... Yan na naman tayo. Kailangan natin magpaalam sa ating mga listeners. Ayan, maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Nabitin na naman ako sa kwentuhan. Oo, lumalalim eh. Kaya nga Lumalalim eh. Muntik na magpabili si Trixie. Natakot na ako eh. Nakakapit ako sumisenyas dun sa tech eh. Babili kang gin. May joke lang. Pero maraming salamat sa inyo lahat sa mga nagstay sa Yes. aming live streaming. At sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radyo, maraming salamat. And mabilisang promote na lang po pala kami. Umpisahan mo na kami. Yes, so Zamba Mike, palike yung page namin, and nasa Acapella Cafe kami every Monday 9 PM. Nandun kami kagabi, napakasaya show. Next Monday sana makita namin kayo. At syempre for all your
freshly baked breads and all your baking needs. Merceditas Bake Shop, meron kaming branch dito sa Olongapo City sa number 23, 22nd Street, West Bakbak. Doon, punta lang kayo. Okay na ako. Doon. Doon. Yun na. Okay. Trix. Sa akin naman po, mabilis ang shoutout na po. Please follow us on Facebook, Comic50. And pa-subscribe po sa YouTube channel namin, Comic50. And at the same time, pa-follow po kami sa Spotify, Comic50 Radio. Ayan. And meron pong gig ang Sketchy Paradise every Monday sa Bruce Buddy, every Wednesday and Thursday sa Skybar Subic Bay, every Friday sa The Mango Park, every Saturday sa Booze Bar, and every Sunday ang Cliché Acoustics sa Subic Bay sa Excellence Chicken. And promote ko lang din po yung business ko pong open ko lang, Trail Sweet Juice. Ayan, made to order po siya. So sa mga gusto pong umorder, PM lang po kayo sa personal account ko, Trixie Corpez. And dagdag ko na rin po, Find the Others Clothing ni Ka-TH Mac Navarez at Tapa ni Tama Lord. At Ka-TH Mac, see you soon. Mag-ingat ka dyan sa Australia. Miss na namin dito. And last and not the least, sa mga gusto magpapromote ng business nila, pwede nyo pong i-message directly yung Zamba Mike page para ating pong ipa-plug dito sa ating programa everyday yung business po ninyo. And kung nahiya naman po kayo mag-chat sa page, pwede po kayo mag-chat sa amin directly sa mga personal accounts. King Portasio, Trixie Corpez at Mac Navarez. Yan. Sa ngalan ng aming butihin at pampagbigay ng CEO, Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Earl Jan Castaño, at aming Station Manager na maganda, si Ma'am Eileen Cuevas Sanchez, ako ang inyong lingkod, K5 Ka-TH Trixie. K5 Ka-TH Kin. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. It's been a day. Maraming salamat. Maraming salamat. Happy Bye-bye. birthday, Olongapo City, Bataan at Zambales! Kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang, kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Atin namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo.